41 ang natukoy na close contact o nakasalamuha ng lalaking nagpositibo sa Mpox nang magtungo siya sa spa dermatology clinic sa Quezon City. 28 sa kanila, mas mataas daw ang tsansang mahawa kaya naka-quarantine. May report si Bernadette Reyes. Sa Quezon City na trace ang mga nakasalamuha ng lalaking 33 anyos na nagpositibo sa Mpox. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi taga-QC ang lalaki pero pagkatapos lagnati noong August 8, nagpamasahe siya sa isang spa sa E. Rodriguez Avenue noong August 11. August 15 naman, nagpakonsulta siya sa dermatology clinic sa lungsod. Nakitaan ng pasyente ng skin lesion sa muka, braso, likod at iba pang bahagi ng katawan. Nang makita ito ng doktor, agad siyang nakipag-coordinate sa barangay para mai-transport ang pasyente sa RITM at makuhanan ng specimen. Noong linggo, lumabas na positive siya for Mpox. Sa contact tracing, 41 close contact ng pasyente ang natukoy. 10 ay tauhan ng spa. 27 ang iba pang kliyente ng spa. 4 naman ang posibleng nakasalamuha rin niya. Only 3 of the 10 employees are from Quezon City. 4 clients out of 27 are from Quezon City. High risk yung pasyente kasi marami siyang multiple sexual partner. Yung doktor na nag-check up doon sa pasyente ay naka-PPE naman. So hindi siya natin mako-consider ay a high risk close contact. 28 sa close contacts ang type 1 o mas mataas ang tsansang mahawa kaya naka-home quarantine hanggang September 1. Yan daw yung masahistang nagmasahe at ang iba pang kliyenteng na-expose sa pasyente. Wala sa kanila pa at this time na may exhibiting symptoms. Sintomas ng Mpox ang skin lesions, lagnat, pananakit ng ulo, katawan at pamamaga ng kulani o lymph nodes. Kung lumabas yan, kailangang mag-isolate. Kailangan niyang hindi makisalamuha, gumamit ng mga dapat gamitin ng mga around the family, ng mga linen, etc., yung mga towels, etc. Hindi yun dapat pinapagamit. Kailangan to na intimate close contact para ka mahawa. Ang spa namang pinuntahan ng pasyente ipinasara dahil expired ang mayor's permit at wala ring sanitary permit, environmental clearance at fire inspection certificate. Ipinag-utos na ng Pangulo sa mga ahensya ang tuloy-tuloy na pagbabantay kontra Mpox, lalo na para sa mga taong vulnerable sa sakit. Handa raw ang Health Department sa paggamot sa Mpox. Nauna nang itinaas ng World Health Organization ang Global Public Health Emergency dahil sa outbreak ng Mpox sa Congo kung saan mahigit 1,000 na ang nasawi mula noong 2023. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-abiso na ang Pilipinas sa World Health Organization na interesado itong bumili ng smallpox vaccine bilang panlaban sa Mpox. Ayon kay Assistant Health Secretary Albert Domingo, nagbabakuna na sa ibang bansa gamit ang smallpox vaccine na nagbibigay proteksyon din kontra Mpox. Karamihan sa mga bakuna ay nasa Africa kung saan libo-libo ang kaso ng Mpox. Nagbabalak naman ang DOH ng health protocols para sa mga negosyong may close contact sa mga customer gaya ng salon. Matatandang bumisita sa spa at derma clinic ang lalaking nagpositibo sa Mpox. Umaapila naman ang Quezon City LGU ng kooperasyon para makontak ang ilang nakasalabuhan ng pasyente para matiyak na naka-quarantine ang mga ito. Umakyat na sa 12 ang kaso ng Mpox sa bansa simula July 2022 matapos kumpirmahin ng Department of Health ang 2 bagong kaso ng sakit. 37 years old na lalaking taga Metro Manila ang ika-11 kaso. Nakakonfine siya ngayon sa ospital. Nagpapagaling naman sa bahay ang ika-12 kaso na 32 years old at taga Metro Manila rin. Parehong may skin-to-skin contact ang 2 bagong kaso. Sabi ng DOH, may tuturing na local transmission ang mga kaso at hindi konektado sa outbreak sa Republic of Congo. 5 hanggang 10 hinihinalang kaso ng Mpox kada araw ang nire-report sa DOH. Pero hindi raw agad isinasa publiko hanggang hindi pa kumpirmado ng laboratory test.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.